Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagbigma ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kabanang tipan. Baka kung nasa atin iyon ay ligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kabanang tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinees. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kabanang tipan. Umalingaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, tinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kabanang tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makakaranas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita. At nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kabanang Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinees. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naranasan ng bayan ng Israel ang pinakamasaklap na kabiguan nila. Wala pa silang hari noon. Nakikipagdigma sila sa mga Filisteo. Dahil sa sila ay natalo sa digmaan, naisip nila na dalhin ang kabanang tipan sa kanilang pakikipagdigma. Tandaan natin na dala-dala nila ang kabanang tipan nung sila'y pumasok sa lupain noong panahon ni Josue. Dahil sa kabanang tipan, tumigil ang ilog Jordan sa pagdaloy at ang buong bayan ay tumawid sa ilog Jordan na hindi nabasa. Kaya baka ang akala nila na tutulungan din sila ni Yahweh kung dala-dala nila ang kanyang presensya sa digmaan. Tuwang-tuwa sila pagdating ng kabanang tipan sa kampo. Pero determinado ang mga Filisteo na hindi magpatalo. Sa labanan, naranasan ng Israel ang kanilang napakalungkot na kabiguan. 30,000 sa kanila ang namatay.
ang kaba ng tipan ay nahulog sa kamay ng mga kaaway. Si Hophni at si Phinehas na mga anak ni Eli na tagadala ng kaba ng tipan ay namatay sa digmaan. Bigong-bigo ang Israel. Kung hindi tayo maingat, ang tanda ng presensya ng Diyos ay maaaring gawin natin na anting-anting. Ang anting-anting ay isang bagay na akala natin ay may taglay na kapangyarihan. Ang crucifix, ang isang larawan ng mahal na ina o isang santo, ang building ng simbahan, ang mga ito ay maaaring ituring na anting-anting kung naniniwala tayo na sila ang nagdadala ng katangi-tanging kapangyarihan. Ang mga bagay, ang building, ang mga gamit na ito. Ang mga ito ay nagsisilbi lamang na paalaala ng pinanggagalingan ng lahat ng biyaya na walang iba kundi ang Diyos. Siya lang ang may kapangyarihan at walang iba. Yan ay nangyari sa mga Israelita. Akala nila na ang kaba ng tipan ay ang Diyos na mismo. Hindi sila maging kasama ng Diyos kung hindi nila tinutupad ang kanyang utos. Kung hindi sila nananalig sa Kanya. Kung hindi sila nagbabagong buhay. Kaya kahit na nasa kanila ang kaba ng tipan, natalo pa rin sila ng mga kaaway. Hindi ito nagligtas sa kanila. Kinikilala namin, Panginoon, ang presensya mo sa amin. Kasama ka namin upang sumunod kami sa iyo. Madamasan na namin na malapit ka sa amin upang makapaglingkod kami sa iyo. Tulungan mo kaming huwag ilagay ang aming tiwala sa mga bagay-bagay na nagpapaalaala lamang sa amin. Ang mga bagay na ito tungkol sa iyo. Kayo po ang importante. Sa iyo dapat kami lalapit at sa iyo dapat kami aasa. Hindi sa mga bagay-bagay na paalaala lamang tungkol sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.